It's time for the judges' critiques, starting off with Dia Zara. I love it na may concept pala siya, which is divine power. No? Tapos, the color of the fabric complementing each other, lalo na yung blue and white, parang binibigay talaga yung air, yung wind. But the only thing that I will, parang papansinin ko lang is yung presentation. I think she needs more energy to present that beautiful outfit. Sa gawa niya, like yung outfit niya, maganda yung combination. Pero magbibigay pansin din ako sa, tama, yung sa presentation niya. And yung sa pag-modeling niya, parang wala rin kasing medyo arte-arte, like, dapat may, alam mo yun, parang may ate-ate siya na, oh my God, ganun siya. Up next, Domina de Click. Maganda naman, yung mga, yung mga, ano tawag doon? Basta may maganda siyang ginawa, like yung sa outfit, yung random ata yung ginawa niya. Pero masyadong messy, like may rainbow, tapos yung makeup niya, di siya masyadong kita. Pero maganda naman, may, kahit pa paano may siya, may ka-thrill din. Ang hirap kasi i-judge siya kasi may pagkamagulo na may pagkamaganda. First of all, I love the presentation. I see the, parang nagbibigay siya ng power. But, sa pinaka-dress itself, medyo naguluhan ako. Like, actually, nung hindi pa siya nagkaroon ng confessionals, hindi niya pa na-explain. Parang, ang pagkakita ko sa dress niya, nung hindi ko nakita yung rainbow, akala ko it is an ancient outfit. Yung parang national costume nila. Yun pala, ang tag niya dito is Deep Sea Queen Goddess, if tama ka ng pagkakarinig. Tapos, nilagyan niya ng galaxy something dun sa parang, kamay niya, para magkaroon ng medyo flowy. Yun nga lang, kung yung kanina, nagka-complement ng yung mga colors na ginamit niya, here, medyo ang random kasi may white and red, yung white and red tsaka yung gold na nasa head niya sana okay na. Tapos naglagay na siya ng another red pa or white sa kamay niya kasi ginawa niyang rainbow. So parang ang random. Then, Next, Honey. oh my God! Ang ganda ng tawag dito. Para siyang burlesque outfit. Tapos, sobrang parang polish niya masyado. Parang wala akong makaklak sa pagkagawa ng dress. Yun nga lang, yung parang ang brief kasi, di ba, Gosh with the Wind. Parang wala akong masyadong wind, parang asan yung hangin dyan. Parang kasi nakahawak lang siya sa isang fabric, tapos yung isa nakataas, so parang hindi siya lumilipad din. Actually, parang nga siyang Roman goddess dito. Pero I love the concept naman. Yun nga lang, sa brief talaga. Pero it's a polished look. I think I could wear this look nga eh. Maganda naman. Actually, ang parang medyo ouchy na lang talaga yung pag-judge ko if i-judge yung background kasi hindi siya giving doon sa kanya. Parang hindi bagay yung pag-runway niya doon sa background niya. Parang di ba? Tapos yung pag-video, parang kukulangin sa sa thrill, like parang kukulangin sa arte. And yun, so ito na yung pinakamahalaga na yung ma-critic ko sa kanya yung yung sa pag-makeup niya, medyo parang may pagka-deficient kasi siya dun sa makeup niya na yung sa cheek, yun. Parang deficient din kasi ang atake niya. Next, Jade Mariel. Okay, so maganda naman, maganda-ganda, and medyo may konting gas-gas lang sa pag-outfit niya kasi may reveal siya na may reveal siya na pang hindi reveal talaga na nilabas. Like, yung doon sa color blue na parang ewan ko kung tama sa ginawa niya. Mas gaganda pa yan if parang nakalatag na lang yan or nakalatag na nakasunod sa kanya yan. Like, ano ba tawag yan? If nakadikit sa kanya yan. Nakalimutan ko kasi kung paano tatawagin yung term. And yung parang kumot na yung parang tawag yun? Yung kumot na yun, parang hindi siya bagay sa lalo na parang siya. Like, parang siyang box, ewan ko. Actually, I love it na sana. Kaso, yung parang thrill sa baba, yung kulay blue. Tsaka hindi siya bagay dun sa, feel ko dapat in all white niya na lang eh. Para mas, mas polished din. Next, Lore Caution. Grabe. Kinulitan sa bottom part. Yung green na underneath. Ayan. Alam mo, pasok sana to kung sinabi sa brief na na design challenge and yung concept, Gosh with the Wind. Kaso, parang ito, mukha talaga siyang design challenge. Tapos, yung nasa chest part niya lang yung yung nalipad-lipad. Parang, basta, yun yung nalipad. Then, sa body niya, ewan ko kung kailangan niya pang initan yan para ma-complement lang yung body niya talaga. Yun.
Okay naman, like, sucks lang yung, pag-credits ka sa kanya. And, di ko din type yung, yung yung gawa niya. Kasi, parang hindi siya giving eh. Kasi, parang gumawa siya ng adventure na movies. Like, yung mga Spider-Man, yung mga, may mga power na, wala namang pakpak. Next, Mashi kept. Okay, so maganda naman. And may judge ako ng content. Kala natin yung mga frames. Like, simula sa pangalawang queen na nagpakita, hanggang, even except doon sa may Pablo na, Pablo na thrill na, ewan ko kung may balik pa yun. Hindi na nakikita yung paa. So, yung paa kasi, may makikita rin natin yan based in their models. Oh my God, parang same ka siya. Pero ito na nga, yun nga, sa sinabi ni Celestial, parang gusto ko rin makita yung pinakababa niya. Parang feeling ko meron pang mas may bibigay pag makikita ko yung baba. Parang hindi siya bitin. Pero, I love this look. Parang isa siya sa, isa siya sa mag-eye. Isa siya sa magandang nakita ko. Sa ngayon. Isa siya sa magandang nakita ko. Pero, ang only critique na mamibigay ko or suggestion, yung nasa likod niya sana na parang flowy. Sana nakadikit na lang sa dalawa niyang kamay. Para, kung may ginagawa siyang, parang may ginagawa siyang gestures, hand gestures, sumasabay yung yung atong nasa likod para magkaroon ng gosh with the wind na sinasabi. Yun lang. Next, Pixie Cunt. Oh my God! Ito na yung inaantay ko. Hindi, inaantay kong pasabog na outfit. Kasi personally, hindi ko to kilalang queen. Parang lahat ng queen mga hindi ko kilala eh. Napanood ko lang sila dun sa mga videos ng lip sync. Yeah. Nung first ko na nakita to, na naka-all white siya, it's like, oh my God. Lahat ng queens na nauna, umuwi na. Parang gano'n. Umuwi na kayo, wala na, tinapos niya na. Pero nga, kahit hindi ko siguro makita yung pinakababa niyan, alam ko na naka-all white siya. Parang ganun yung feel ko. Kasi parang sa top, hanggang dito lang sa tuhod niya, naka-all white na siya. So, then ang flowy din nasa kamay niya. Tapos ang ganda din na naka-mask siya here. Tapos may siya, something sa ulo. Parang medyo nagalaw-galaw pa yung nasa ulo niya. Sumasabay sa kamay niya. Perfect. Yun lang. So, maganda naman lahat. Tapos, kung maganda yon sana, wait lang, nagugulan ako sa chat ko. I hope na, na maging with feathers yung sa paa niya, if ever na may kita. And yung sa buhok, hindi naman yung actually, yung sa ulo, yung sa mask niya, medyo nakukulangan ako ng konti lang naman, ng makeup look. Next, Suarez Stellar. Maganda yung color outfit niya, yung gawa niya. And, wait lang, maganda din yung wig niya, medyo maganda-ganda na. Maganda yung color combination, white and green. Medyo may lang ako ng konti, nakita ng galis. Yung dyan yung sa likod niyang pakortina na atake. Medyo gumigewang-gewang. Feel ko if sobrang likod na yan, matatanggal yan. And yung sa suklay niyang malaki, parang madjudge yan if may suklay yan. And hindi siya kita in front. At na siguro inaantay ni Celestial, nakita yung full body, pati yung bottom. Maganda siya, flawless, pero sa first sana nakita na natin siya. Alam mo parang Chinese Empress type na mayroong something sa ulo nila na nakawan. Parang ganun, yung bet ko makita here. Pero flawless naman yung pagkagawa, head to toe, yeah. And lastly, Sizzy Filt. Okay naman, maganda-ganda, sobrang ganda, super mama. Yung sa pag-walk niya, medyo hindi siya rumampa-rampa. Actually, malawak yung width, yung pagka-wide ng video. So, maganda if na-feel niya na nasa stage talaga siya ng drag race. And yung sa paa, malapit na siyang matapilok dahil naiipit na yung paa niya. Kasi umiikot-ikot siya. Siyang goddess. Pag nakita ko kasi ng mascara, para siyang superhero something. Pero okay naman. Yung fabric, para siyang silk. Maganda siyang i-wave, pero hindi niya na-give ng all. Tapos yung sinasabing parang sa shorts, nakikita. Oo. Makaklak mo siya, parang dapat tinakpang pa ng bongga. Tinakpan sana. Tapos nga yung sa paglakad niya din, natutumba-tumba siya. Then yung video, I wish din na sana medyo malapit siya, pero kita pa rin yung baba. Kasi sobrang sobrang wide, sobrang layo ng video. So parang hindi ko makita ng maayos. And that's the end of our judges' critiques.